Ang sabungan ng San Diego ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang unang panig ay ang pasukan na kinalalagyan ng pinto. Naririto ang mga tindahan ng hitso, tabako at mga pagkain. Ang ikalawang panig ay ang ulutan. Sa panig na ito nagkakayari ang mga tahur sa manok na paglalabanin at dito rin nagkakasundo sa laki ng pusta. Dito rin tinatarian ang mga manok na maglalaban. Ang ikatlong panig ay ang ruwedang pinagdarausan ng sultada. Naririto ang mga may pasabong at ang tagahatol o sentensyador. Sa loob ng sabungan makikita ang kapitan ng bayan, si Kapitan Pablo, si Kapitan Basilio at si Lucas. Dumating din si Kapitan Tiago kasunod ang dalawang utusan. Ang isa'y may dalang lasak at puti naman ang isa. Nagkasundo ang paglabanin ni na Kapitan Tiago at Kapitan Basilio ang bulik at ang lasak sa pustang 3,000 piso. Samantala, sa ruweda ay lumalakas ang sigawan. Sa maraming taong sumisigaw ay kabilang ang magkapatid na nagbubulungan. Sa harapan nila ay pinakakalansing ni Lucas ang dalawang mamisong pila. Ikaw kasi, kung hindi mo pinustang lahat ang ating kwalta, sana'y may ipupusta tayo ngayon sa pula. Kalabit si Lucas ng bata na tila nangangamba. Tinanong ni Lucas ang magkapatid kung payag na sila sa kondisyong kanyang ibinigay. Ayaw ng nakatatanda. Yamang kami inyong kilala, sana'y pautangin ninyo kami ng kaunting halaga. Kilala ko nga kayo. Ikaw ay si Bruno at ang kapatid mo ay si Tarsilo. Alam kong napatay sa palo ng sundalo ang inyong ama. Alam ko rin, hindi kayo nagbabalak magiganti. Noong sisimulan na ang sultada ay muling nakiusap si Bruno kay Lucas na pahiramin sila ng salapi. Psst! Hindi sa akin ang salaping ito. Ibinigay lamang ni Ginoong Ibarra sa maglilingkod sa kanya. Kayo'y hindi katulad ng inyong ama. Matapang. Ang duwag ay hindi kailangang maglibang. Sumaayon na tayo. Ang mabitay at maparil ay isa lamang. May katwiran ka, ngunit paano ang kapatid nating babae? Pinilit ni Bruno na sumama si Tarsilo kay Lucas upang kumuha ng kwalta. Ang susunod na sultada ay paglalabanan ng lasak ni Kapitan Tiago at ng bulik ni Kapitan Basilio. Ayon sa sapantahan ni Bruno ay lasak ang mananalo. Talaga bang gusto mo? Ngunit, paano ang kapatid nating babae? Huwag kang mangamba. Ang kwalta'y galing kay Ibarra at malakas siya sa Kapitan General. Ano ang ikatatakot natin? Napangiti si Lucas nang makitang palapit ang magkapatid. Magkano ang bibigay ninyo? Kapag nakakuha kayo ng kasamang sasalakay sa kwartel, ay tigta 30 kayo. At sa bawat isang kasama, ay tigsa 10 naman. At kung kayo ay magtagumpay, ay tig 100 ang inyong mga kasama at tig 200 naman kayo. Si Ginoong Ibarra ay mayaman. Payag ako. Ibigay mo na ang kwalta. Kailangan ng salapi ang magkapatid sa isang sulok ng sabungan. Bukas ay darating sa Ginoong Ibarra na may dalang armas. Sa 8 ng gabi sa makalawa ay pumunta kayo sa libingan upang tanggapin ang kanyang utos. May panahon pa upang makahanap kayo ng mga makakasama. Sina Doña Victorina at Don Tiburcio ay namamasyal sa mga lansangan sa bayan upang malasin ang tahanan ng mga Indio. Napakapangit ang mga bahay. Tanging mga Indio lamang ang makatitira riyan. Mga walang pitagan. Nasasalubong na tayo hindi man lamang nagpupugay. Paluin mo ng sombrero tulad ng ginagawa ng kura. Turuan mo silang gumalang. At kung ako isaktan nila, Hindi ka ba lalaki? ngunit ako'y pilay. Nagyayang umuwi ang Donya sapagkat hindi pinapansin ng mga dalagang nakakasalubong ang kanyang magarang kasuotan. Natanaw ni Doña Victorina ang alperesang si Doña Consolacion na nananabako habang nakadungaw sa bintana ng bahay nito. Hinagod si Doña Victorina ng tanaw mula ulo hanggang paa at saka lumura. Galit na hinarap ni Doña Victorina si Doña Consolacion. Bakit kayo nagkakaganyan, Donya? Kayo ba'y naiinggit sa akin na tinatanaw niyo ako ng ganyan? At bakit ko kayo kaiinggitan? Kinainggitan ko nga pala ang buhok ninyong kulot. Kilalanin ninyo ang inyong kaharap. Hindi ito probinsyana o kalunyan ng sundalo. Ang mga alperes ay kapinto lamang ng bahay ko naghihintay. Aba,
Excelentísimo Senyora Pupot, ang mga Alperes ngayon hindi, ngunit ang mga pilay na tulad niya ay maaari. Nagbalak pumasok si Doña Victorina, ngunit pinigil siya ng bantay. Hoy! Ang pakikipag-usap ko sa inyo ay nakapagpapababa ng aking karangalan. Ibig ba ninyo maglaban ng aking damit? Uupahan ko kayo ng malaki. Batid kong dati kayong labandera. Alam ko na kung sino kayo, Senyora, at kung sino ang inyong kasama. Nasabi na sa akin ng aking asawa ang inyong lihim. Hoy! Sa launa ang bibig! Manaugat ang maduro kong bibig mo! Nanaog ang alperesa na dala ang latigo ng asawa, ngunit hindi sila nag-abot dahil sa pagdating ng alperes. Pangaralan ninyo ang inyong asawa at inyong bihisan. Kung wala kayong salapi, ay papagnakawin ninyo ang inyong mga sundalo. Kung hindi lamang kayo babae, ay nabugbugan na sana kayo ng sipa. Ginoong Alperes! Magpigil ka, Medikong Lucas. Hindi kayo lalaki. Ang mga nanonood ay nasiyahan at hinihintay na ang dalaway magsabunutan, ngunit dumating ang kura at sila'y napayapa, nang malayo na sina Doña Victorina at Don Tiburcio. Lumuwas tayo ngayon din upang magsumbong sa Kapitan General. Ikaw ay hindi lalaki, sayang ang salawal mo. Ngunit ang mga sundalo, ako'y pilay. Kailangan siya'y hamunin mo sa pamamagitan ng sable o revolver. At kung hindi... Dadahilan sana ni Don Tiburcio na hindi pa siya nakahahawak ng armas, ngunit ang pangungusap ay hindi na natapos sapagkat ang pustiso'y nilabnot ni Doña Victorina at dinurog sa petsak. Halos mapaiyak ang Don habang ang Doña naman ay nagngingit-ngit na umuwi. Inabutan ng Don at Doña sa bahay ni Kapitan Tiago na kausap ni Linares sina Maria Clara, Sinang at Victoria. Ibinalita ng Doña na uuwi na sila sa Maynila. Ngunit ikaw, Linares, ay maiiwan upang hamunin ng Alperes. Kayo'y maglaban sa pamamagitan ng sable o revolver. At kung hindi malalaman ni Kapitan Tiago ang mga kasinungalingang sinabi mo sa kanya. Ngunit, Doña Victorina, magpakainaw kayo. Kaya tayo. Siya namang pagdating ni Kapitan Tiago na malungkot dahil sa pagkatalo ng lasak, ngunit siya'y sinalubong agad ng Doña at isinalaysay ang nangyari kalakip ang mga mura. Hahamunin ni Linares ang Alperes at kung hindi, huwag ninyong pahihintulutan ang pakikipag-isang dibdib niya kay Clarita. Ang duwag ay hindi nababagay sa inyong anak. Si Maria Clara ay namutla sa narinig. Hindi ko alam na ikaw pala'y sa lawahan. Ihatidin niyo ako sa aking silid. Ako'y hindi makalalakad. Dumating si Ibarra kinabukasan. Una niyang sinadya ang bahay ni Kapitan Tiago upang ibalitang hindi siya ekskomulgado. Taglay niya ang isang liham ng arsobispo sa kura. Si Kapitan Tiago ay wala noon sa bahay. Pinatuloy siya ni Tia Isabel kasabay ng pagsasabi sa pamangking pinatawad na ang binata ng arsobispo. Biglang naudlot si Ibarra nang mamalas si Maria Clara na nasa balkon kasama si Linares. Kararating ko lamang at ang unang minasa kong makita ay ikaw. Mabuti ka na pala kay Sarati. Ipagpatawad mo sana ang pagdating ko ng walang pasabi. Sa ibang araw ko na ipaliliwanag sa iyo ang lahat. Maaari ba kitang madalaw bukas? Ikalulugod ko ang iyong pagdalaw. Nakarating si Ibarra nang di namamalayan sa itinatayong paaralan. Malaki na ang nagagawa. Sinalubong siya ni Nyor Juan. Ginoong Crisostomo, hinihintay namin kayo. 1 metro na ang taas ng pader. 2 araw na lamang at pantay tao na. Ibig naman ninyong tingnan ang hukay sa ilalim? Bago ko makalimutan, nais kong ipabatid sa mga nangingilag makipag-usap sa akin na ako'y hindi na ekskomulgado. Ako'y nakasalong kumain ng arsobispo. Hindi po namin iniintindi ang ekskomunyon sapagkat lahat kami ekskomulgado na. Nakita ni Ibarra si Elias na kasama ng mga manggagawa. Yumukod ito na nagpapahiwatig na may nais sabihin. Inutusan ni Ibarra si Nyor Juan na kunin ang talaan ng mga manggagawa. Nilapitan ni Ibarra si Elias. Nais ko po sanang makausap kayo ng ilang oras. Tumungo kayo mamayang hapon sa tabi ng lawa at lumulan sa aking bangka. May mahalagang bagay ako sasabihin sa inyo.
Inilapit ni Nyor Juan ang talaan. Hinanap ni Ibarra ang pangalan ni Elias, ngunit wala ito roon. Bago magtakip silim ay lumulan si Ibarra sa bangka ni Elias na nasa baybay ng lawa. May dala po akong pakiusap ng maraming sawimpalan. Ibig nilang humingi ng pagbabago sa pamamalakad ng mga gwardya sibil at ng mga pari at pati na ang pagpapatupad ng katarungan. Sa madaling salita ang pamala ay maging isang tunay na amang mapagmahal sa bayan. Ano pong uri ng pagbabago? Ito po ay tungkol sa pagpipitagan at paggalang sa karangalan ng tao, sa katiwasayan ng pamumuhay, sa pag-aalis ng sandata at pagbabawas ng kapangyarihan sa mga gwardya sibil na nagmamalabis sa kanilang tungkulin. Elias, ang iyong kilos at mga kuro-kuro ay ibang-iba sa mga taong nakilala ko na. Totoo ngang maraming bagay ritong hindi ka nais-nais, datapwat ang pagbabago ay lalo pang makasasama. Naniniwala kayong sa paggawa ng kabutihan ay kailangan gumawa ng masama? Hindi. Naniniwala ako sa mga ito, gaya ng pananalig sa isang mahapding panlunas na ginagamit kapag ang sakit ay malala. Ang sakit ng bayay malubha, kaya't kailangan ng marahas na kapalaran kung ito'y makabubuti. Ginoo, sa palagay ko'y hindi mabuting magbigay lamang ang manggagamot ng lunas sa sakit. Ang kailangan suriin kung ano ang pinanggagalingan nito. Kung mabatid man ang sanhi ay ayaw namang sugpuin. Ganyan ang ginagawa ng mga gwardya sibil. Sugpuin ang kasamaan sa pamamagitan ng lakas. Ang lunas na ginagamit sa sakit ng bayan ay sa mabubuti inilalapat, kaya't sila ay itinutulak sa kasamaan. Ang lalo pa po yatang mabuti palakasin ang dakong may sakit at bawasan ang pagsik ng gamot. Kapag ang mga gwardya sibil ay humina, malalagay sa panganib ang katahimikan ng bayan. Ang katahimikan ng bayan? 15 taon na tayong may gwardya sibil. Ngunit ang mga tulisan ay gumagala pa at ng tahimik na mga mamamayan ang napipinsala. Ano po ba ang kabutihang idinudulot ng mga gwardya sibil sa ating bayan? Ang pigilin at pahirapan ng isang tao kahit na marangal? Dahil sa nakalimutan lamang niya ang sedula personal? At apihin ang mga mambubukid ng walang kadahilanan? May mga kasamaang nagaganap, datapwat nagbubunga rin ito ng kabutihan. Dahil sa gwardya sibil, kaya hindi dumarami ang mga salarin sapagkat natatakot sa kanila. Oh, baka naman dumarami ang masasama dahil sa takot. Nung wala pa tayong gwardya sibil, ang mga tulisan ay nawawala sa lansangan pagkatapos ng panahon ng tagutom. Ngunit ngayon, dahil sa kalupitan ng mga gwardya sibil, sila'y nananatiling tulisan habang buhay. Ang gwardya sibil ay kailangan ng pamahalaan upang siya'y igalang, at kailangan din ang kapangyarihan upang magpatupad ng batas. May katwiran kayong magsabi ng ganyan, kung ang Espanya at ang bayan ay naglalaban. Ngunit alang-alang sa kabutihan ng pamahalaan ay hindi dapat ipaalam sa bayan na siya'y kalaban ng pamahalaan. Kung sasang-ayunan natin ang ganyan lakas, kailangan suriing mabuti ng pamahalaan kung sino ang paglalagakan ng kapangyarihang iyan. Ang kapangyarihan sa ngayon ay nasa kamay ng mga walang dangal. At ano pa ang kanilang hinihingi? Pagbabago po ng palakad ng mga praile, humihingi sila ng kaunti pang tangkili. Laban sa mga korporasyon ng mga praile? Opo, sa mga humahawak sa kanila. Ginoo, nalimot na kaya ng Pilipinas ang utang na loob sa mga korporasyon? Nalimot na kaya nila na ang tunay na pananampalataya ay tumatangkilik sa kanila laban sa kalupitan ng may kapangyarihan? Yan ang sama ng di pagkakabatid sa kasaysayan ng bayan. Ginoo, ipagtatanggol ko ang bayan sa inyong paratang na walang utang na loob. Ang mabuting gawa po'y hindi naghihintay ng gantimpala. Katulad ng mga unang misyonero sa Pilipinas na ang nagudyo ay ang pagmamahal sa sangkatauhan at walang gantimpala. Sila'y may dakilang puso. Ngunit dahil po ba sa ang nangauna ay mapagkawang gaway, hahayaan na natin ang mga sumusunod sa gawain mahalay? Elias, iisa ang damdamin natin sa bayan. Naunawaan kita at naniniwala ako na mayroon tayong pagkakamali.
Ang pagbabago ng palakad ay hindi kailangan dito. Ginoo, di yata at hindi ninyo nakikita ang pangangailangan ng pagbabago. Ngayong kayo at ang inyong pamilya ay dumanas ng kasawian. Lilimutin ko ang sariling kasawian, alang-alang sa kabutihan at kapanatagan ng inang bayan. Ang kaunlaran ng bayan ay nasasalig sa pakikiisa sa Espanya. Naniniwala ba kayo ang kapanatagan ng bayan ay dahil sa mga praile? Opo, sapagkat ganyan ang palagay ng lahat ng sumulat tungkol sa Pilipinas. Hindi ko po akalain kayo nagkaroon ng abang pagkilala sa pamahalaan at sa bayan. Nagpapasalamat po ako sa inyong kagandahan loob. Sabihin ninyo kung saan ko kayo iahatid. Wag! Kailangang magpatuloy tayo sa ating pag-uusap upang mapatunayan natin kung sino ang may katwiran. Lumaki po ako rito at may kaunting pinag-aralan, kaya ang anumang pangungusap ko ay hindi ninyo maaaring paniwalaan. Ang kalaban po ng aking paniniwala ay ang mga Kastilang dahil sa kanilang mataas na kalagayan sa buhay ay nagbalat kayong may nalalaman kahit na walang kabuluhan. Ang isa pa po'y nakikita kong kayo na may taimtim na pagmamahal sa inyong bayan. Kayong may magulang na dinusta hanggang sa kabilang buhay. Kayong inusig at inalimura sa harapan ay naniniwala pa rin sa pamahalaan, kaya't ako'y nag-aalinlangan. Sasabihin ko sa mga pinag-uusig na sila'y umasa na lamang sa Diyos at sa lakas ng sariling bisig. Elias, ang iyong nakasusugat na pangungusap ay tumalab sa aking puso at nagbigay rin ng pag-aalinlangan sa akin. Marahil ang diwa ko'y hinubog sa paaralang Heswita. Lumaki sa Europa na ang nalalaman lamang ay ang sinasabi ng mga aklat at ng mga tao. Subalit ang pag-ibig ko sa tinubuang lupa ay katulad din ng pag-ibig ninyo. Hindi lamang dahil sa ito ay tungkulin ng bawat isa. Hindi lamang dahil sa ito ang itinanim ng aking ama sa aking diwa. Bagkus ay dahil din ang aking ina ay Pilipina. Dito naganap ang pinakamasasaya kong mga alaala at ang aking kaligayahan sa ngayon at sa darating na panahon ay magiging utang ko sa kanya. Ako naman po'y dahil sa utang ko sa kanya ang aking mga kasawian. Tunay na sawimpalad kayo at ang inyong kasawian ang nagpapalabo ng inyong isipan. Dahil dito'y nagkakaroon ako ng pag-aalinlangan kung malalaman ko lamang ang mga dahilan, ang inyong nakaraan. Ang kasawian ko'y may pinagmulan at alam na ito ng lahat. Maaari ngang ang inyong nakaraan ay makapagpapabago ng aking paniniwala. Ang pananalig ko po'y nasa pangyayari at wala sa sinasabi lamang. Kung gayon, pakinggan po ninyo ang aking maikling kasaysayan. Sinimulan ni Elias ang paglalahad ng kanyang kasaysayan. Marahil may 60 taon na ngayon na nakararaan. Ang nuno kong lalaki ay tinedor de libro sa isang almasen ng Kastila. Nasa kabataan pa sa noon at may isang anak na lalaki. Isang araw ay nasunog ang bahay kalakal at mula rito'y nadamay ang mga katabi. Ang nuno ko'y napagbintangan at isinakdal sa hukuman. Dahil sa walang maibayad sa manananggol, siya hinatulang paluin sa mga hayag na daan. Itinali siya sa isang kabayo at ipinapalo sa bawat tao sa panulukan ng daan. Nang himatayin siya sa hirap at sakit ng mga palo, siya'y kinalag sa kabayo at pinalaya. Ang kanyang asawa ay nagpalimot sa bahay-bahay upang maitaguyod ang may sakit na asawa at anak. Walang nahabag sa babae sapagkat asawa raw siya ng isang manunulog. Ang babae napilitang humanap ng ikabubuhay sa isang paraang di ka nais-nais. Nang gumaling ang mga sugat ng aking nuno, ay dinala niya ang kanyang asawa at anak sa lalawigan at nanirahan sila sa bundok. Doon ipinanganak ang isang sanggol na naging masasakitin. Hindi nagtagal at ito'y namatay. Ilang buwan pa silang nanirahan sa kahirapan, nilalayuan ng mga tao. Dahil sa mga nararanasang kasawiang palad, ang nuno ko'y nagbigti. May sakit ang asawa, kaya't hindi agad nailibing ang bangkay at nangamoy. Ang nuno kong babae isinakdal sa kasalanang pagpatay. Hinatulan ding paluin, ngunit sa dahilang nagdadalang tao, kaya hinayaan mo nang makapanganak.
Nagsilang siya ng isang malusog na sanggol na lalaki at pagkaraan ng 2 buwan, kinanap ang parusa. Nasiha ng mga tao sa paniwalang nagampanan na nila ang kanilang tungkulin dito. Ang babae lumipat sa ibang lalawigan at namuhay ng buhay hayop na iniismira ng lahat. Nang magbinata ang magkapatid, ang panganay ay nanulisan at gumanti sa lipunang umapi sa kanila. Nakilala siya sa tawag na Bala. Ang lahat ay natakot sa kanyang pangalan. Ang inay nakilala naman sa tawag na Haliparot, Delinkwente at Napalo. At ang bunso naman, sapagkat nagkaroon ng mabuting kaugalian, ay tinawag na lamang na anak ng kanyang ina. Hindi nagtagal, si Balat ay napasa kamay ng mga may kapangyarihan. Isang araw ay natagpuan ng bunso ang kanyang ina, napatay na at naliligo sa sariling dugo, habang nakatitig sa isang basket na nakasabit sa isang sanga. Sa loob ng basket ay naroroon ang pagod na ulo ng panganay niyang kapatid. Naglagalag ang bunso sa iba't ibang bayang walang nakakakilala sa kanya, at sa lalawigan ng Tayabas ay namasukan bilang manggagawa sa isang mayaman. Sapagkat mabait, matipid at masipag, kinagiliwan siya ng lahat. Umibig siya sa isang dalagang tagabayan, ngunit natakot siyang mamanhikan sapagkat mabubunyag ang kanyang nakaraan. Sa bandang huli, nang ibabaw rin ang kanilang pag-ibig, kaya't napilitan siyang hingi ng kamay ng dalaga. Ang lihim niya ay nabatid, sapagkat kinakailangan ng mga katibayan. Ang binatay sa nakdal, ngunit hindi nagtanggol. Siya'y nabilanggo. Ang naging anak ng babae ay kambal, isang babae at isang lalaki. Ang mga bata ay pinaalagaan, at nang magkaisip ay pinakilalang patay na ang kanilang ama. Ako po ang lalaki sa magkapatid na iyon. Mayaman ang aming luno, kaya kami sabay na pinasok sa kolehiyo. Ako'y sa Iswita at siya'y sa La Concordia. Pagkatapos ng aming pag-aaral, nagbalik kami sa aming ninuno. Maganda ang naghihintay sa aming kinabukasan. Ang aking kapatid ay malapit ng ikasal sa isang pinatang nagmamahal sa kanya. Ngunit ang aming kahapon ay nagwasak ng aming magandang hinaharap. Dahil sa aming salapi at sa aking ugaling mapagmataas, isang malayong kamag-anak ang nagpamukha sa amin ng aming pinagmulan. Isang utosan naming matandaan ng patotoo. Siya pala ang aming ama. Ang kaligayahan ay naglaho sa aming parang bulag. Umalis kami sa aming bayan at nanirahan sa ibang pook. Naging maikli ang buhay ng aking ama, sapagkat palagay niya ay kasalanan niya ang lahat ng aming paghihirap. Bago siya namatay, isinalaysay niya ang aming kahapon. Inuluha namin ang pagkamatay ng aming ama. Ang kasintahan ng aking kapatid ay ikinasal sa iba. Naging matimpi ang aking kapatid at hindi ko man lamang naringgan ng mga daing. Isang araw, siya'y nawala at akin siyang hinanap, subalit hindi ko natagpuan. Pagkaraan ng 6 na buwan, ay nabalitaan kong may isang bangkay ng babaeng nakuha sa baybayin ng Kalamba. Ayon sa ayos ng kanyang damit, buhok, mukha at taglay ng mga hiyas, ay natiyak kong siya ang aking kapatid. Mula noon, ako'y nagpalipat-lipat na sa iba't ibang lalawigan. Paminsan-minsan, hinahamak ako, ngunit ito'y hindi ko pinapansin. Iyan po ang maikling kasaysayan ng aking buhay. Matapos mapakinggan si Elias, si Ibarra ay nagsalita ng mahina. Mukhang may katwiran kayo sa pagsasabing ang pamahala ay dapat magbigay ng gantimpala sa mabubuti at magturo naman sa mga nagkakasala. Kaya lamang, hindi ito magagawa sapagkat tapos ng salapi ang pamahalaan upang kumuha ng mga bagong kawani. Alin po ang mahalaga? Ang pagbibinyag ng batang di Kristiyano o ang tulong sa mga kapuspalan? Ang paghahatid sa bibitayin o ang pag-akay sa matuwid na landas ng buhay? Hindi ba ginagastosan ng mga espiya, perdugo at gwardya sibil? Kaibigan, nawawalan lamang ng halaga ang ating hinahangad. Opo, kung tayo'y watak-watak, magkaisa tayo para sa bayan, magbigay ng magandang halimbawa at ipakilala ang ating inang bayan. Kailangang maghintay pa tayo. Maghintay! Maghintay! Ang paghihintay ay katumbas ng pagtitiis. Kung hihingin ko ang bagay na ito'y pagtatawanan lamang ako. Kung kayo'y panigan ng bayan, iya'y hindi mangyayari.
Hindi ko maaaring pamunuan ang magsisigamit ng dahas upang makamit ang kahilingan. Kung walang liwanag ay walang landas. Kung walang paglalaban, ay walang kalayaan. Tutol ako sa ganyang uri ng kalayaan. Kung walang kalayaan ay walang liwanag. Kayo na rin ang may sabing hindi ninyo gaanong kilala ang bayan. Kung kayo'y hindi ninyo nakikita ang nakaambang dilim. Ang paglalabanan ngayon sa isipan lamang, ngunit darating ang sandali na ang unos ay aabot sa kabayanan at daranak ng dugo. Pagkatapos ng daan-daang taong pagkakahimbing, ay bumagsak ang lintik at gumising sa natutulog. Mula nooy tumibok sa puso ang bagong layunin. Ang watak-watak na layuning ito'y mapubuklod isang araw sa pagtangkilik ng Diyos. Ano po ang ibabalita ko sa mga nag-utos sa akin? Dinaramdam ko ng labis ang kanilang katayuan, ngunit maghintay sila. Ang kasama ay hindi nagagamot ng kapwa kasamaan. Tayo rin ang may sala sa kalagayang ito. Salamat sa inyong kabutihan. Alang-alang sa kabutihang iyan, limutin na ninyo ako. At kung sa ibang pagkakataon ay magkita tayo, huwag na sana ninyo akong kilalanin.